pinapakita natin ay para bang walang nangyari? Parang walang nangyari. Yan Yan. po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Kapal na mukha mo, Risa. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Kahit sino naman ho manginginig sa takot dun sa ginawang pagsalakay ng executive dyan sa Senado. Noong gusto nilang dakpin itong si Senator Risa Hontiveros, dito sa video na to, wala na hong intro-intro. Sinupalpal ho nitong si Senator Pia Cayetano, itong si Risa Hontiveros, para sabihin mo na parang walang nangyari, gayong kumaripas kayo ng takbo nung nakatanggap kayo ng intel na merong mangyayari nung mga araw na yun, tapakawalang hiya mo. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin yan. Siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kagaya ho ng ating pinangako, wala na ho tayong maraming segue. Ika nga, rerekta na ho tayo. Dito sa mga punto de vista, nitong si Senator Rodante Marcoleta, nitong si Senator Pia Cayetano, kaugnay dyan sa mga privilege speech na yan, ng mga tauhan nitong si Tuta Soto at itong si Marcos Jr. dyan sa Senado. Gusto pa ho nilang pagmukayin na walang kwenta ang bagong pamunuan ng Senado dahil parang pinapalampas lang, pinagkikibit-balikat lang yung nangyari noong mga araw na yon. Yung ika nga, dahil wala na silang maligawan sa mga miyembro ng majority, ngayon sinisiraan na lang ho nila ang bagong pamunuan ng Senado. Yan ho ngayon ang piniframe nilang naratibo sa social media. Okay? Kasunod ho ng paglalabas ng report ng DILG, ng CIDG dyan sa mga kaganapan na yan. Abangan ho natin yung side ng Senado. Kasi ang naratibo sa mainstream media, hindi inatake ang Senado. Isang side pa lang ang ating nakikita. Side pa lang ho yan nitong si Marcos Jr., yung mga adik sa Malacanang. Hintayin ho natin ang side ng Senado at saka ho natin malaman kung talagang ano nga ba ang nangyari noong mga araw na yon at kung bakit umabot doon sa punto na kailangang warningan itong mga tauhan na to ni Marcos Jr. Diyan sa pagpilit nilang pagpasok sa Senado para arestuhin itong si Senator Bato. Ito na ho ang nakakalungkot na kaganapan ngayon sa ating bansa. May I ask you if we can make a statement rather than interpolate today? Senator Risa, kung may mga gustong mag-interpolate, pwedeng sa Monday. Monday, pwede. Senator Risa answered in the affirmative. Yes, Mr. President, considering that I was approached by your good self just moments ago and explained the matter that there is an apparent consensus that this subject matter, also subject of Senator Risa's speech on Swerte question ka. of Risa, swerte ka. Meron ka pang mula ngayon hanggang Lunes para makapaghandaan mo itong aming napakalupit na senador na si Senator Rodante. privilege. I yield to the better judgment of the President of the Senate, and I will hold my questions until Monday. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Risa Hontiveros. Minority Leader, may I just give your mic? Sa Lunes, ay malalaman na natin kung ano nga ba yan. Di ba? Yung side ng Senado, yung kumpletong kaganapan, kumpletong CCTV, hindi yung mga splice na hindi. Pinapanood yun. Pinapanood nyo ba yun? Yung pinapalabas ng mainstream media? Yung mga CCTV. Nako, mahirap na, di ba? Ano ba talaga ang totoo? Isang side pa lang yan. Baka yung mga video na yun ay nakabatay doon sa naratibo nila. Tingnan natin yung kabuuan, yung may timestamp, anong nangyari dyan. Hindi yung paputol-putol, mahirap yun. Hindi ko natin tinitingnan pagkaganyan. Panoorin natin ang buong video at saka tayo magdesisyon kung ano ba ang katotohanan dyan sa di umanong pagsalakay, pag-atake sa Senado na yan. Okay? Bigawan na. Kuya, but she's my ate. Yeah. Senator Pia. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan Yan. po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Ang kapal na mukha mo, Risa. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, Kapal yung na mukha. Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Kapal na mukha nila.
20 years, 10 years. Kahit si Tuta Soto, kahit na si Ping Lacson Boytago, hindi man lamang kumusta kayo dyan, ano nangyari dyan, hindi ganon? Baka talagang namumula sila sa galit, talagang ika nga di nila nagustuhan yung leadership change. Di ba? And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit po sa akin. Sobrang sakit. Kapal na mukha so yun ni ang Risa. masasabi ko, yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, wag Si Sen Loren naiyak din eh. Naiyak din si Sen Loren. Kaya mahirap ligawan tong mga to. Mga siraulo yung mga taga-minority ngayon. Hindi naman lamang kinumusta. Kung mga nasa normal kayong pag-iisip, yung sabihin na parang walang nangyari, ano matatang karapatan? Gumamit kayo ng mga maayos na salita. Mga walang niya kayo. yung questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Kapal na mukha ni Risa. O Risa, ano, tayo ka? Galing ka, di ba? Kapal na mukha mo. Minority Mr. Leader. President, yes, of course, we Ngayon, mangumusta ka? Okay na sila. Langya ka, Tuta Soto. sympathize with the Kapal na manifestation mukha nyo. made by Senator Pia Cayetano. Walang But niya kayo. my position is merely to give a suggestion for your Hindi, tauhan mo yon. Yung pagpiprivilege speech nitong si Erwin Tulfo, kagagawan mo lahat yan. Pagpiprivilege speech nitong si Risa Hontiveros, kagagawan nyo lahat yan. Grupo nyo yan. Bawat pagtayo ng minority, kagagawan nyo yan. Petro Garapata? consideration and for the consideration of our colleagues. I think this particular issue, once culminated, should be referred to the Committee of the Whole. The reason being, it is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. Hindi. Pinatayo mo yung mga tauhan mo. Langya ka. Di ba? Anyway, yan ang galaw nyo eh. Yan ang galaw nyo dyan sa minority. Wala kayong mga pakialam. 20 years? My goodness, sino yan? Si Tuta Soto? Di mo man lamang kinumusta yung mga kababaihan. Tapos gusto nyo ngayon, lumipat sa inyo si Loren Legarda, lumipat sa inyo si Jingo Estrada. Nung nagkabalagbagan, isang hello, kumusta na kayo? Concern ako, baka gusto nyo lumipat dito sa minority dahil hindi mangyayari yan kung ako ang tuta ng Malacanang. Di ba wala man lamang ganon? Kapal na mukha mo. The chamber itself is affected. Oh. The institution is threatened. There are multiple Senate committees. Walang sabi ng executive, wala daw atake sa Senado Kung yan ang naratibo nyo, kayo dyan sa minority, di mga walang hiya talaga kayo. That are going to be involved. Public order, Parang walang nangyari. justice, Walang pa natin yung bata mo. Tuta. rules, ethics, even finance because of the procurement of the weapons allegedly that were used. So the Senate has a direct institutional stake, every senator. So this is not just a majority or minority. So therefore, may I give a suggestion Wala, that you... damage control na yan. Damage control yan, Brad. Gumugusto kayo Magagaling kayo sirain natin ang Senate President. Pagmukain na natin na parang walang nangyari. Pagmukain natin na, ganyan. Yung parang walang nangyari. Ganun-ganun lang. to consider the possibility of all these manifestations be referred to the Committee of the Whole. And in the past, the Committee of the Whole, when we investigated Farmally, we investigated PhilHealth, it was the Senate President that chaired the Committee of the Whole, unless he appoints a This co-chairman. representation always takes, you know this, Your Honor, always takes your suggestions seriously. So Thank you. you're suggesting we use Rule 14 and Section 14 of Baka sabihin niya, i-repress mo ako kung ano yung Rule 14. Hindi na naman niya alam. I-repress mo siya. Sobrang namuti na buhok niya, mga rule, nakalimutan na niya. Rule lang ng paninira, siguro alam niya si Tuta Soto. the rules and create a special committee, the Committee of the Whole. Is that correct? Yes. Mr. President, if I may, Mr. President. And before that, since we're going to go into caucus to speak about the Pia, pakikurot sa singit si Risa para sabihin na parang walang nangyari. calendar, may I ask the Minority Leader if it's acceptable that we discuss it there? Later in the caucus, just so that we don't have to discuss everything on the floor and we get the other business that we have to do today done with. No? Can I, Mr. President? Yes.
Mr. Majority President, Leader. I'm sorry, Mr. President, but just to put on record, there are a lot of senators who wanted to speak and reserve their On right this issue. on this particular Put it issue. on record We have- so that we yes, can we have amend it. Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Senator Jingo Estrada, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Win Gatchalian, and even this representation, Mr. President. So, if I may, Mr. President, and with the indulgence of our colleagues, I think we already made that decision that on Monday. Monday, we can talk about this, Mr. President, and of course, entertain the idea being raised by our minority leader. So with that, Mr. President, may I just move that we proceed with the reference of business so that the resolutions I just have to recognize Senator Ontiveros with that pakiusap of everyone. we yield, Mr. President. We yield to the distinguished lady, Mr. President. Maraming salamat, Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings. Hindi ka nag-empathize. Parang wala nangyari. Empathize. Lulukoy mo na naman kami. Empathize. Nag-empathize ka doon sa group chat. Hi-hello ka para sa mga kababaihan. Di ba? Hello, kumusta kayo dyan? Meron ba tinamaan? Tinamaan ng lintik meron. Ikaw ngayon. Ngayong araw na to, tatamaan ka ng lintik sa sambayan ng Pilipino. Expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. Wala, anak na to ka, puto ka na nung gentle. Takbuhan yun nun. Taguan yun. Dapaan yun. Wala ka na, di mo alam. Kaya yung gentle. Nakulaka ka ba? May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. Oh, yun na nga, parang walang nangyari. Sa inyo, sa minority, parang walang nangyari kasi wala naman kayo sa Senado. Nakakuya-kuya kayo doon sa mga upuan nyo. Habang yung mga kasamahan nyo sa loob ay nagkokomahog. Din lang malaman kung paano sila magtatago para talagang walang nangyari sa inyo. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko. And it is akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier, before my privileged speech. But let So me just assure to you correct that's not the Mr. case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the Parang walang nangyari. Palakpakan natin. Ang gagaling. Bilib ako. in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. Isa yung flood control scandal. Meron na ba nangyari? Ay, yung pala. Parang walang nangyari. Bira, di ba? Parang walang nangyari. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view, and we respect that. Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I Parang deeply walang respect nangyari. the emotions. Hindi, parang walang nangyari na. Touch move tayo dito sa PH Update, touch move. Pagka sinabi mo na yun. Parang walang nangyari. Oo. Sa investigasyon ng mga maano walang flood control. Parang walang nangyari. Of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I Parang wala. Finish. was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President. Thank you for that statement. And personally, I've stated this again and again. And I don't doubt the sincerity of President Marcos when he called to check if we are safe and to assure us that it wasn't an attack from the executive department. I don't doubt that. That's why we're waiting for the whole investigation. Thank you. Majority Leader, let's Yes, proceed. Mr. President, just to put on record, it's really way different when you are here inside this Senate premise, especially Wala naman kasi si Risa. Pagbigyan nyo na. Intindihin na natin. Walang nangyari doon sa bahay niya. Kasi kuya-kuya siya nun eh. during the time when we were inside that one Buti po, andalang mo na lang magsalita Risa. Bebenggahin ka ba ni Senator Pia? Ano na to? room, Mr. President. Aray mo. I would still recall the gunshots, the smelling of gunpowder, Mr. President, and everything that we had experienced. So it's really different, Mr. President. Oh, next time yan ha, next time. Next time para sa mga mga taga
huwag kayong magpaputo. Huwag kayong mag-warning shot. Kahit kubing kayo ng executive, walang papalag dahil kakasuhan kayo na CIDG. Palakpakan! Yeah. Just want to put that on record. With that, Mr. President, may I move now to that we proceed with the reference of business. Yes. Please proceed. Message of the President of the Philippines. Letter of His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. dated May 5, 2026, resubmitting for the Senate's consideration and concurrence the agreement between the Manila Economic and Cultural Office in Taiwan and Taipei Economic and Cultural Office in the